Isang matandang lalaki, walang anak at nais sanang matupad ang inaasam ng kanyang ama, ay naging isang dalubhasang mandirigmang espada. Siya ay ipinatawag ng imperial na utos sa pamamagitan ng isang dating estudyante, na sa kanyang palagay ay napakaganda. Ngayon, kailangan niyang lisanin ang lalawigan at maglakbay patungong Kabisera kasama ang babaeng ito upang maging isang ganap na guro sa lungsod. Isang lalaking nasa gitnang edad ang nagsasanay ng kanyang kakayahan gamit ang isang kahoy na espada. Sa harap niya, ang kanyang ama ay nalulungkot habang pinagmamasdan ang mga batang tumatakbo sa bakuran, na para bang dapat ay may mga apo na siya sa ngayon. Nagreklamo ang nakababatang lalaki na dapat siya ang maging sentro ng pansin sa sandaling ito, at sinabi ng matanda na mahusay ang teknik ng binata, sapagkat ginawa niya itong alagad 20 taon na ang nakalilipas. Bumalik sa kanyang hinaing, sinabi niyang wala raw pakialam sa pamilya ang mas batang lalaki. Maya-maya, sinalubong ang nagsasanay na lalaki ng kanyang masisiglang mga estudyante at sinabi niyang ang pag-aalaga sa dojo at ang paghahanap ng mas maraming babaeng estudyante ay isang malaking uri ng pag-aalala o konsiderasyon. Bukod pa rito, wala siyang ideya kung paano siya magkakaroon ng anak gayong ni hindi pa siya nakakapag-asawa. Iminungkahi ng ama na baka isa sa kanyang mga babaeng estudyante ay maaaring maging angkop, ngunit malinaw na sinabi ng guro na ang dojo ay hindi lugar para sa romansa. Sa totoo lang, ito ay isang simpleng dojo na sa loob ng maraming henerasyon ay nagtuturo ng sining ng espada. Doon ipinanganak ang guro at, sa kanyang alaala, simulat sa pool ay naglalaro na siya ng mga kahoy na espada. Kaunti lamang ang nagbabago sa lugar na ito, at ginagawa ng lalaki ang lahat ng makakaya niya upang mapanatiling maayos ang lahat. Bilang bata, ang kanyang pangarap ay maging isang mandirigmang espada. Mayroon siyang kakayahang higit sa karaniwan at magandang bilis para sa kanyang edad, ngunit hindi ito naging sapat. Sa kabila ng lahat, hindi siya nagrereklamo, sapagkat nararamdaman niyang nasa tamang lugar siya. Maaaring hindi siya ang pinakamahusay, ngunit may likas siyang galing sa pagtuturo. Pagkaraan ng klase, habang natatapos ito, nagmuni-muni ang guro na marami sa kanyang mga estudyante ay nakapagtamo ng matagumpay na mga karera, isang bagay na kanyang ipinagmamalaki. Pag-uwi niya upang kumuha ng makakain, ang kanyang ama ay patuloy pa ring nagsasalita tungkol sa kagustuhang maging lolo. Tinanong ng matanda kung hindi ba matutuwa si Fran, ang kanyang asawa, kung si Beryl ay makakahanap ng mapapangasawa at bigyan sila ng isang munting apo. Ngunit para sa babae, ang lahat ay may tamang panahon, at hindi tama ang pagmamadali, bagaman tiyak siyang balang araw ay magkakaroon din ng anak ang kanilang anak para maalagaan ng mga lolo't lola. Dahil doon, napagtanto ni Beryl na ang kanyang ina ay hindi kumakampi sa kanyang ama ni sa kanya. Biglang may kumatok sa pintuan. Binuksan ni Beryl at nakita ang isang dalagang nakasuot ng baluti na nagsabing matagal na mula nang huli niyang makita ang kanyang guro. Ang pangalan niya ay Alucia Citrus. Inanyayahan ng guro ang dating estudyante sa loob at inalok ito ng tsaa. Nagkomento ang kanyang ama na ang dalaga ay palaging nagpapadala ng mga sulat, kaya alam niyang na-promote ito bilang commander ng maharlikang orden ng mga kabalyero, ibig sabihin, mahusay ang naging pagtuturo ni Beryl. Sa pagkakataong yun, tinanong ng sensei kung ano ang ginagawa ng dalaga roon, at ipinaliwanag nitong nagtuturo rin siya ng eskrima. Kaya't dumating siya upang ipaalam na inirekomenda niya si Beryl bilang espesyal na instruktor para sa orden, at aprobado na ang kanyang pagtatalaga. Akala ng guro ay isa lamang itong biro, ngunit ipinakita ng kabalyera ang opisyal na dokumento para kanyang pirmahan. Nagbiro ang ama ni Beryl na mamamatay ang kanyang anak kung hindi niya pipirmahan ang dokumentong yon, ngunit kinurek ni Alucia na hindi naman aabot sa ganoon, bagaman totoo, haharapin ng tagapagsanay ang malalaking kahihinatnan. Gayunpaman, dumating siya sakay ng karawahe upang isama si Beryl at doon na siya magpalipas ng gabi sa kabisera, bukas na lang sila mag-usap ng mas maayos. Nalilito ang lalaki sa bilis ng mga pangyayari, ngunit dahil sarado naman ang dojo kinabukasan, hinikayat na rin siya ng kanyang ama na sumama, lalo na't baka swertihin siya at mapasa kanya pa ang magandang dalagang ito bilang asawa. Nainis si Beryl at sinabihang tigilan na ng kanyang ama ang pagbibiro, dahil may malaking agwat sila sa edad. Ngunit si Alucia mismo ay tila gusto pang seryosohin sana ng guro ang sinabi ng ama. Sa huli, sumakay ang instruktor sa karwahe at tumungo sa kabisera.
Napansin niyang dala pa rin ni Alusha ang parehong espada na ibinigay niya noong nagtapos ito sa dojo, isang bagay na ginagawa niya sa lahat ng estudyanteng nakakakumpleto ng kurso. Bagamat natutuwa siya sa pagpapahalaga, napaisip siya kung akma pa ba ang lumang sandatang iyon para sa isang commander ng orden. Ngunit iginiit ni Alusha na nais niyang manatili sa tabi ang Reg Along yun. Sa narinig, natuwa si Beryl sa tila inosenteng paniniwala ni Alusha na ang guro ay laging mas magaling kaysa sa estudyante. Na tila wala namang saysay, lalo na't masyado na siyang matanda para maging mahalagang instruktor na kailangan ng dalaga. Sa kabila nito, sabik ang commander sa posibilidad na sa wakas ay may isang guro ng espada mula sa lalawigan na magtatrabaho na sa kabisera, at sigurado siyang magaling ang kanyang dating guro. Sa totoo lang, iniisip niya na kailangan pa niyang magsanay upang maging karapat-dapat sa konsiderasyon ng sensei. Dahil hindi ito narinig ng guro, pinili na lang niyang huwag na itong banggitin muli. Maya-maya, dumating na ang dalawa sa kabisera ng Baltrain, at masaya si Beryl na makabalik matapos ang napakaraming taon. Pagkababa niya sa bahay panuluyan kung saan siya magpapalipas ng gabi, napansin niya ang iba't ibang tindahan at mga tao at naisip niyang masyado na siyang matanda para sa ganito. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Alusha sa kanyang mga tauhan na ipinatawag niya si Beryl Garden Ant upang maging espesyal na instruktor ng Orden ng Kalayaan, at sinabi niyang napakalakas ni Beryl, sa katunayan, ni siya mismo ay hindi kayang tapatan nito. Dahil dito, tinawag niya ang propesor upang magsalita sa harap ng mga sundalo, dahilan upang pagpawisan ito ng malamig. Matapos mag-ipon ng kaunting lakas ng loob, sinimulan niya ang kanyang talumpati, umaasang makakatulong siya sa lahat ng naroon at magiging matagumpay ang kanilang pagsasama. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, tinanong ng isang sundalo ang kanyang kasamahan kung dapat ba silang mag-alala, habang ang isa naman ay tila naiinis. Pagkatapos nilang paalisan, pinuri ng commander ang pananalita ng bagong instruktor at ipinaliwanag na kailangan lamang nitong sanayin ang mga kabalyero 3 o 4 na beses sa isang buwan, kaya hindi ito makakaabala sa kanyang trabaho sa dojo. Kung tutuusin, dumating ang isang kabalyero na nagngangalang Kirini na tumatakbo upang salubungin ang kanyang dating guro at naalala ang isang pagagalitan mula sa commander. Namangha si Beryl nang makita niyang isa ng ganap na kabalyero ang dalaga, ngunit ipinaliwanag nito na malayo pa ang kanyang lalakbayin. Naalala ng propesor na si Kirini ay nagsanay sa dojo ng 2 taon at nagsikap upang marating ang kanyang kinalalagyan ngayon, at masaya itong muling magkaroon ng pagkakataon na magsanay kasama ang kanyang guro. Pagbalik niya sa bahay kinagabihan, masaya si Beryl na mayroon na siyang 2 dating estudyante sa orden. Pagpasok niya sa pintuan, laking gulat niya nang makitang naroon din sa loob si Rand Reed, isa pang dating estudyante na dumating kasama ang kanyang asawa at anak. Sa kabila ng masayang sandali ng muling pagkikita sa isa pang dating alagad, sinabi ng ama ni Beryl na wala namang nangangailangan sa kanyang anak doon, at mas mabuting manatili na lang ito sa Baltrain upang ituon ang sarili sa bagong trabaho, at bumalik lamang kapag nakahanap na siya ng mapapangasawa. Kahit may alinlangan, umupo si Beryl sa hapag upang makipag-usap kay Randred at nalaman niyang isinusuko na ng binata ang buhay bilang isang adventurer upang lumipat na sa nayon, ngayong isa na siyang ama. Iniisip ng propesor na isa itong malaking pagbabagong buhay para sa isang kabilang sa platinum class, at medyo may pagkakonsensya si Randred dahil pakiramdam niya'y ang pagsasanay ng sensei ang nagdala sa kanya roon. Sa kabilang banda, naalala ni Beryl na sinanay niya ang binata sa loob ng 10 taon, ngunit ang sariling pagsisikap ni Randred ang humubog sa kanya bilang isang tao. Pagkatapos ng lahat, totoo namang malaki ang kita ng mga adventurer, pero isa rin itong mapanganib na propesyon. Binanggit ng ama ni Beryl na maaaring isa itong pagkakataon mula sa kapalaran, dahil pamilyar si Randred sa estilo ng pagsasanay ng dojo at maaaring akuin ang mga responsibilidad ng dating guro kung sakaling siya na ang humalili bilang bagong master. Dahil dito, nangako si Randred Paddlerock na magsisilbi ayon sa pangangailangan, at naiwan si Beryl na nagtataka kung paanong ang lahat ng ito ay bigla na lang nangyari. Tiyak na ang kanyang matandang ama ang nakumbinsi kay Randred na siya ang mamahala sa dojo habang wala si Beryl. At para lalong gamulo ang lahat, inanyayahan pa ng matanda ang pamilya ni Randred na doon na magpalipas ng gabi, na siyang ikinabuntong hininga ni Beryl, sabay bulong na bahay niya yon. Pagsapit muli ng bukang liwayway, ikinwento ng propesor ang pangyayari kay Alusha, na nagkunwaring hindi natuwa sa nangyari, dahil ang totoo,
gusto sana niyang manatili ang sensei sa tabi niya. Humingi ng paumanhin si Beryl dahil isinama niya pa ang commander upang tulungan siyang makahanap ng matitirhan, dahil masyadong mahal para sa kanya ang tinuluyang bahay panuluyan. Samantala, sinamantala ni Alucia ang malaya niyang paggalaw sa lugar at sinubukang alukin si Beryl na sa bahay na lang niya tumira. Subalit agad na tinanggihan ng lalaki ang alok na parabang isa yung bagay mula sa ibang mundo, o isang kakaibang biro ng kabataan. Hindi sumuko si Alucia at inanyayahan na lang ang guro sa tanghalian, umaasang kahit papaano ay magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap sa ibang paraan. Ngunit biglang may isang babae sa kalye na nagsabing ang commander ng Orden ay may kasamang lalaking mukhang duwag. Narinig ito ni Beryl at agad siyang napayuko sa hiya. Iniisip ni Beryl na hindi ito maganda para sa imahe ni Alucia na makita siyang kasama ng isang matandang lalaki na katulad niya. Agad namang inutusan ni Alucia sila Sandra na patahimikin ang mga walang kwentang usapan at nagpatuloy silang naglakad. Ngunit nagpumilit ang pakialamera at nagtanong kung paano nagawang tawagin ng commander na Master ang isang pangkaraniwang lalaki. Napansin ni Beryl na may dalang plaque ang itim si babae, isang tanda ng pagiging adventurer ng Black Class, isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita, hanggang sa wakas ay matanto ni Lysandra na kaharap niya mismo si Master Beryl. Sa kabilang banda, hindi naman nakilala ni Beryl ang babae, na siyang inaasahan na ni Lysandra dahil 20 taon na ang lumipas mula nang huli silang magkita. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang gisingin ang alaala ng matandang guro sa pamamagitan ng pagpapakilala bilang si Sherna Lysandra, na inampo ni Beryl noong bata pa siya at tinuruan ng paggamit ng espada. Sa sandaling yun, naalala ni Beryl ang batang si Sherna mula sa matagal ng panahon, noong nakita niya itong ligaw sa may tabing ilog at kinupkop sa kanyang tahanan, bukod pa sa pag-aalok ng pagsasanay. Pagkalipas ng napakaraming taon, inamin ni Sherna na nais sana niyang may bahagi ang tagumpay niya sa buhay sa guro, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa pagkakataong yun, tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Master Beryl na naglalakad kasama si Citrus. Doon na mismo nag-init si Alucia at ipinaliwanag na ang sensei ngayon ay isang espesyal na instruktor ng Orden ng Kalayaan, at silang dalawa ay naghahanap ng matitirhan sa Baltrain para sa kanya, at hindi siya ang tipo ng taong uurong sa laban. Nagpakawala naman ng pang-uuyam si Sherna, sinasabing may saysay naman na maging instruktor si Beryl, ngunit sa tingin niya, mas makakatulong siya sa pabahay kaysa kay Commander, dahil dati na siyang tagapamagitan ng mga adventurer. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay nakahanap na sila ng matitirhan para sa propesor, na nagpasalamat sa dalawa sa kanilang tulong, kahit na sana'y mas igalang naman nila ang isa't isa. Binalewala ng dalawa ang kanyang sinabi, lumabas ng pintuan pagkatapos magpaalam, at mula sa bintana ay pinanood ni Beryl ang dalawang babae habang naglalakad sa kalsada. Napaisip siya na hindi na siya nasa edad para matuwa sa paglipat sa magulong buhay ng lungsod, pero masarap pa ring isipin na may mga dating estudyanteng nagmamalasakit sa kanya. Kinabukasan, isang bihasang kabalyero ang ipinakita ang kanyang buong lakas sa simpleng paraan, sa pamamagitan ng pagbasag sa kahoy na espada ng kanyang kalaban at panalo sa laban. Pagkatapos ng tunggalian, inanunsyo ni Alucia Citrus na si Master Gardenant na ang magiging responsable sa mga aralin mula ngayon. Tumanggi ang makapangyarihang kabalyero sa bagong guro at iginiit na kailangan ng isang tiyak na antas ng lakas upang maging instruktor ng Orden ng Kalayaan, kaya't kailangan munang patunayan ni Beryl ang kanyang kakayahan. Tinanong ni Beryl kung sino ang aroganteng lalaking ito, at ipinaliwanag ni Citrus na siya si Henblitz Drought, ang pangalawang commander ng Orden. Dahil dito, hinamon ng pangalawa si Sensei sa isang tunggalian, at tinanggap naman ito ng nakakataas bilang paraan upang maipakita ng guro ang kanyang halaga. Kaya kahit labag sa kanyang loob, humakbang si Beryl sa gitna ng silid-sanayan para sa harapang laban. Sa paligid, nagdududa ang ibang mga kabalyero na may maituturo ang probinsya ng propesor na ito, isang bagay na hindi rin naman itinanggi ni Beryl. Sinabi ni Drought na napakabait ng commander sa pagnanais nitong palakasin ang loob ng matandang guro, pero kahit ang kabaitan ay pwedeng magdulot ng pagkakamali. Muli, sumang-ayon din si Beryl sa pahayag na ito, ngunit nangakong gagawin ang kanyang makakaya upang hindi matalo ng kahabag-habag, dahil magiging masama ang dating nito kay Alucia kung mabugbog siya ng husto ng aroganteng batang ito. Sa wakas, nagsimula na ang tunggalian, at si Drought ang unang sumugod sa kanyang kalaban at nagpakawala ng sunod-sunod na mga atake.
Habang pinipigil ang bawat isa, napagtanto ni Sensei na magiging kapahamakan kung tamaan siya kahit ng isa sa mga ito, kaya't ginamit niya ang kanyang espada upang gawing kontra-atake ang susunod na depensa, at tinamaan niya ang panga ng kalaban gamit ang pommel ng kanyang sandata. Pagkatapos nito, tinanong niya kung ayos lang ang estudyante, bagay na lalong ikinagalit ni Drought. Pagkatapos ng galaw na yon, bumalik ang dalawa sa kanilang panimulang posisyon, at pinagsisihan ni Beryl ang pagtama ng suntok, dahil ang orihinal niyang layunin ay sana'y tumigil na agad. Sa isip niya, ito ay isang di katanggap-tanggap na kilos para sa isang guro. Bago magsimula ang ikalawang bahagi ng laban, nagbabala na si Drought na hindi na siya mabibiktima ng isa pang murang taktika, kaya't muling sumugod, ngayon ay may mas matinding puwersa. Maayos na nagdepensa si Beryl, alam niyang mas malakas at mas mabilis ang binata kaysa sa kanya. Ngunit napakatuwid ng galaw nito, madaling hulaan. Dahil dito, naunahan ni Sensei ang susunod na galaw at itinulak palayo ang kalaban. Lalong nagngit-ngit si Drought at inihanda ang kanyang tanyag na galaw sa Orden, ang sirain ang espada ng kalaban. Gayunman, matapos ang mismong pag-atake, napagtanto niyang nawala si Beryl sa kanyang paningin, at bago pa niya namalayan. Nasa likuran na niya ang instruktor, hawak ang espada sa kanyang likod. Matapos ang matinding pagkatalo, napanganga ang estudyante sa harap ng kahangahangang kasanayan, ngunit agad din siyang sumuko sa lakas ng sensei at kumilos na parabang siya ang tagahanga nitong numero 1, niyugyug ang lalaki habang nagmamakaawang turuan siya ng kamanghamanghang teknik na iyon. Maya-maya, si Drought mismo ang nag-organisa ng isang salo-salo at nagmungkahi ng tagay bilang pagbati sa pagkakahirang ng guro sa isang tavern. Bukod pa rito, humingi siya ng tawad sa kanyang pagiging bastos kanina, ngunit naintindihan naman ni Beryl ang pagdududa, dahil isa siyang estranghero na bigla na lamang lumitaw upang sanayin ang batalyon. Pagkalipas ng ilang tagay, tahasang sinabi ni Alucia sa pangalawang commander na binalaan na niya ito. Si Beryl Gardnanti ay kahanga-hanga at nararapat igalang. Nagkomento si Kearney na mahusay talagang uminom ang opisyal, gaya ng deputy, ngunit siya mismo ay paminsan-minsan lang uminom at hindi niya kayang makasabay sa mabilis na lakad ng dalawang ito. Muling binigyang diin ni Henblitz kung gaano siya humanga sa teknik ng guro, at sinabi ni Beryl na ang teknik ni Drought ay akma sa kanyang estilo, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng binata, dahil ang paraan ng paggamit ni Sensei ng huling galaw ay parabang hindi na mula sa mundong ito, at gustong-gusto ng kabalyero na malaman ang sikreto kung paano ito gawin. Ibinahagi ni Beryl na tinapat niya lang ang kanyang ikot sa ikot ng kanyang kalaban. Sabi ni Kearney, parang madali lang kapag ganun ang pagkakapaliwanag, at sang-ayon naman si Alucia, oo nga raw, pero para lang sa isang tunay na master. Dagdag pa ni Beryl na mahalaga ring maunahan sa pagbabasa ng susunod na galaw, at kung naging mas maluwag si Drought, tiyak na hindi siya natalo. Sa narinig na magandang payo, sinabi ni Henblitz na sabik na siyang makatrabaho ang bagong guro. Samantala, sa nayon pagsapit ng gabi, nagpasalamat ang ama ni Beryl kay Randred sa tulong nito. Sumagot ang binata na wala nang mas nakakapagpasaya sa kanya kaysa sa matulungang mapasa kamay ni Master Beryl ang mundo, at iginiit ng matanda na mas nararapat sa kanyang anak ang higit pa sa munting nayong ito. Dagdag pa ni Randred na marami na siyang nakita bilang adventurer, ngunit kailanman ay hindi pa siya nakatagpo ng mas mahusay na mandirigma kaysa kay Randred. Sang-ayon dito ang ama ng instruktor, at umaasa siyang mararating pa ng kanyang anak ang mas matataas na tagumpay. Panoorin ang mga video na lumilitaw sa inyong screen at mag-subscribe para hindi ninyo ma-miss ang susunod na bahagi.